Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Rina, isang estudyanteng nakaligtas mula sa isang misteryosong mangkukulam sa lumang dormitoryo ng kanilang universidad. Sa bawat Pasko may nawawalang estudyante at si Rina ang kauna-unahang nakabalik para magkwento ng kanyang nakakatakot na karanasan. Isang diary, kakaibang advent calendar at mga puppet ang nagdala sa kanya sa isang madilim na lihim sa basement. Paano nga ba niya nalampasan ang takot at panganib na dulot ng mangkukulam? Alamin ang buong kwento sa Creepy Pinoy Stories. Ang pangalan ko po ay Rina. Noong freshman ako sa college, nakatira ako sa isang lumang dormitoryo sa university na pinapasukan ko. May nakapagkwento na ba sa inyo tungkol sa dormitoryong ito? Kasi kung meron, baka alam nyo na ang tungkol sa mangkukulam na nakatira sa basement. Kung hindi pa, hayaan niyong ako ang magkwento. Isa ako sa mga nawawalang estudyante na nakalista sa kasaysayan ng dormitoryong ito. Tuwing Pasko, may nawawalang estudyante na nakatira sa dormitoryo at sabi-sabi, ang mangkukulam sa basement ang may kagagawan nito. Ako yung unang nawawalang estudyante na nakabalik at nakapagkwento kung anong nangyari. Kaso, hindi naman ako pinaniwalaan ng mga guro namin. Paano ba naman kasi napaka-imposible ng mga pangyayari? Pero totoo ang lahat ng sasabihin ko sa inyo. May mangkukulam sa dormitoryo na yon. At kung hindi pa nila ito nalilipat or napapaalis, ay malamang na hanggang ngayon ay may mga nawawalang estudyante pa rin tuwing Pasko. Nung unang beses kong tumira sa dormitoryo na yon, ay hindi ko alam ang tungkol sa mangkukulam. Ang alam ko lang ay may mga parte ng dormitoryo na bawal puntahan. Katulad ng basement at ng room 13. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero sabi nung mga nauna sa amin ay may itinatagong sekreto ang dormitoryo. Nung makalipat ako sa kwarto ko, ay may nakita akong diary na nakatago sa ilalim ng kama. Yung diary ay pag-aari ng isang estudyante na nakitira rin sa dormitoryo. Ang pangalan niya ay Sheila. Ang huling entry sa diary ay isang babala na huwag daw susubukang gawin ang ritual sa basement. Walang nakalagay na detalye kung anong ritual ang tinutukoy niya. Nalaman ko na lang nung magtanong ako sa mga kakilala ko na si Sheila ay isa sa mga nawawalang estudyante na hindi na natagpuan. Nung panahon na yon ay hindi pa ako natatakot. Ang alam ko lang ay may ritual sa basement at nawala si Sheila dahil doon. Bilang isang teenager na mahilig sa adventure, ay na-curious ako. Ano kayang ritual ang tinutukoy ni Sheila? Habang papalapit ang Pasko, ay nakatanggap ako ng isang regalo mula sa pamilya ko. Isang advent calendar na may mga tsokolate sa loob. Nung buksan ko yung unang tsokolate ay may nakasulat na, Beware of the Witch. Kinilabutan ako, parang may alam yung gumawa ng calendar na hindi ko pa alam. Paano kung totoo nga yung mga babala? Hindi ko na lang pinansin at kinain yung tsokolate. Kinabukasan ay binuksan ko ulit yung pangalawang tsokolate. Nakalagay naman doon, Don't go to the basement. Nagtaka na ako. Iba-iba yung nakalagay sa tsokolate at lahat sila ay may babala tungkol sa mangkukulam. Tinawagan ko yung pamilya ko at tinanong kung saan sila nakabili ng advent calendar. Sabi nila ay sa isang tindahan na malapit sa amin. Nung pumunta uli sila sa tindahan na yon para bumili ng isa pang advent calendar, ay sarado na raw yung tindahan. Parang naglahong parang bula. Nung malaman ko yon ay kinabahan ako. Ano ba ang ibig sabihin ng mga tsokolate? May mangkukulam nga ba talaga sa dormitoryo? Nakipagkaibigan ako sa iba pang mga residente ng dormitoryo. Si Sheila lang ang kilala kong nawawalang estudyante. Pero sabi nila ay may iba pa raw na nawala sa mga nakaraang taon. Lahat sila ay tuwing Pasko nawala. Nakaramdam ako ng takot. Paano kung totoo nga na may mangkukulam? At paano kung ako ang mapiling biktima sa taon na yon? Habang papalapit ang Pasko ay mas lalo akong natatakot.
Sa bisperas ng Pasko ay nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag-explore sa mga bawal na bahagi ng dormitoryo. Wala na yung mga bantay kasi umuwi na sa mga pamilya nila. Kami na lang mga estudyante na walang pambayad ng pamasahe pa uwi ang natira. Pumayag ako kasi gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang sekreto ng dormitoryo. Diretso kami sa basement kasi sabi sa diary ni Sheila, doon daw nangyayari ang ritual. Wala nang paligoy-ligoy pa, gusto naming malaman ang totoo. Tunay may nakita kaming pinto na may kandado. Sinira namin yung kandado at pagbukas namin ng pinto ay nakita namin na may nakatagong library sa basement. Puro lumang libro ang laman ng library. Nakakita ako ng isang libro na may nakasulat na mga orasyon. Habang binabasa ko yung libro ay may nahulog na mga litrato. Mga litrato ng mga nawawalang estudyante. Sa likod ng mga litrato ay may nakasulat na pangalan nila. Si Sheila ay isa sa mga litrato. Bigla akong kinilabutan. Sino ang may-ari ng library na yon? At bakit may mga litrato ng mga nawawalang estudyante? Habang nagbabasa ako ng libro ay may nakita akong puppet na nakatago sa isang sulok. Kinuha ko yon at nagulat ako kasi kamukha ko yung puppet. Pareho kami ng buhok at pati yung suot ng puppet ay kamukha ng suot ko nung araw na yon. Bigla akong kinabahan. Sino ang gumawa ng puppet na yon? At bakit kamukha ko? Nung lumabas ako sa library ay sinubukan kong itapon yung puppet pero parang may pumipigil sa akin na gawin yon. Naalala ko yung sabi-sabi sa diary ni Sheila na ang mga puppet daw ay ginagamit ng mangkukulam para kontrolin ang mga biktima niya. Sabi ng isa kong kaibigan ay baka may nagbibiro lang sa akin, pero sabi ko ay imposible yon kasi kamukha ko talaga yung puppet. Nagtalo kami ng kaibigan ko at dahil doon ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan naming lahat. Hindi na kami nag-uusap na parang may pumasok sa aming lahat na galit sa isa't isa. Kinabukasan ay nagkasakit yung isa kong kaibigan. Nilalagnat siya at nagsusuka. Sumunod na araw ay yung isa naman ang nagkasakit. Noong December 24 ay ako naman ang nagkasakit. Nahihilo ako at nagsusuka. Pero pinilit ko pa rin bumangon. Noong gabi ng December 24 ay nagkaroon ng blackout sa buong dormitoryo. Nasa kwarto ako noon at nagbabasa ng libro nang may narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto ko. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko na may anino na gumagapang sa sahig. Nung buksan ko yung pinto ay nakita ko na yung anino ay nagmumula sa isang tao na nakatayo sa dulo ng hallway. Sa isip ko, baka siya yung mangkukulam na sinasabi sa mga kwento. Sinara ko yung pinto at nilock. Nung lumingon ako ay nakita ko na yung anino ay nasa likod ko na. Sumigaw ako at lumabas ng kwarto. Tumakbo ako papunta sa kwarto ng isa kong kaibigan. Nung buksan niya yung pinto ay nakita ko na nasa likod ko na yung anino. Sumigaw ako at pumasok sa kwarto niya. Pareho kaming natakot at hindi alam ang gagawin. Nung tumingin ako sa bintana ay nakita ko na yung anino ay nasa labas at nakatingin sa amin. Tumakbo kami palabas ng dormitoryo at doon ay nakita namin yung iba pa naming kaibigan na takot din. Pare-pareho kami ng karanasan, may anino na humahabol sa amin. Nung pumasok kami sa library sa basement ay nakita namin yung taong may anino na nakatayo sa gitna ng kwarto. Nakita ko yung puppet na kamukha ko na hawak niya. Sinunog niya yung puppet at bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan ko. Napasigaw ako at napaluhod. Nagsimula akong magdasal at binasa ko yung mga orasyon na nakita ko sa libro. Nagsisigaw rin yung mga kaibigan ko at nagdasal. Nung magmulat ako ng mga mata ay nakita ko na nagliliyab yung buong library. Yung anino parang lumalaki habang nasusunog yung paligid. Para bang gusto kaming lamunin ng dilim. Tumakbo kami palabas at naghintay sa labas ng dormitoryo habang nasusunog ang buong basement.
Nung maapula yung apoy ay wala nang natirang ebidensya na may mangkukulam sa dormitoryo. Pero sa isang sulok, may nakita akong isang lumang litrato ng mga estudyante kasama ang isang babaeng mukhang pamilyar. Siya kaya ang mangkukulam? Hindi rin naniwala yung mga guro namin sa mga kwento namin. Sabi nila ay nagbibiro lang daw kami at kami pa ang sinisi sa sunog. Nagdesisyon ako na umalis na lang sa dormitoryo na yon. Natatakot ako na baka balang araw ay makaharap ko ulit yung mangkukulam. Naaawa lang ako sa mga bagong estudyante na nakikitira doon. Baka kasi maulit lang sa kanila ang nangyari sa amin. Sa kwento ni Rina, natutunan natin na ang pag-usisa ay maaaring magdala ng panganib, lalo na kung may madilim na lihim sa paligid. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may anino ring sumusunod sa iyo.